Ligtas pa ba ang mga manggagawang Pilipino? Linggo ng madaling araw, May 24, habang natutulog na ang mga residente ng Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, isang ingay ang narinig. Ang pagbagsak ng malaking gusaling itinatayo sa lugar. Ang mas nakagigimbal, ang mga construction workers ng nasabing gusali nasa loob, nabagsakan, natabunan, napabayaan. Pagsikat ng araw, nakita ng lahat ang laki ng pinsala. Nagdatingan ng mga pulis, Bureau of Fire Protection at iba pang emergency responders maging ang ilang opisyal ng gobyerno. Ang gusaling itinatayo sa Angeles City ay isang 9-story condo hotel. Nang mangyari ang insidente, natutulog sa mga ibabang palapag ang mga construction worker. As of writing, 17 na ang kumpirmadong patay. 27 ang nasagip habang 3 ang hinahanap pa. Search and retrieval efforts continue. Accountability is being demanded. Sino ang may pananagutan sa trahedyang ito? Suspetsyon ng publiko na nakibalita sa pangyayari cost-cutting o tinipid na materyales ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng gusali. Para sa iba naman, structural negligence o kapabayaan sa istruktura. Ayon sa mga record, ang Golden Years Construction and Steelworks Corporation ay nakakuha ng permit para sa proyekto noong 2023. Pero, naglabas na pala ng work stoppage order ang DOLE noong September 2025 dahil sa mga paglabag sa occupational safety and health standards. Kabilang ang kakulangan ng protective gear at unsafe working conditions. Kalaunang binawi ito matapos umanong sumunod ang proyekto sa mga kinakailangang safety requirements. In one of his first actions as Chief of Labor and Employment Secretary, Francis Tolentino suspended DOLE Region 3's Director Geraldine Panlilio during a press interview, where the regional director was seen visibly surprised by the decision. Magpapataw naman ng whole departure order ang mga otoridad laban sa may-ari ng gusali at mga kontraktor nito. Kabilang sa mga nasawi ang mag-amang construction worker. Tila nakasanayan na ng mga construction worker na kapag may proyekto, hindi muna umuuwi sa kanilang mga pamilya. Sa hirap ng buhay, tinitiis ito ng mga trabahador makatipid lang ng pamasahe. Nakakalungkot na sa ganitong kalaking trahedya, nagkakaroon ng rason para balikan at tingnan ang karapatan ng mga manggagawa. Ano ba ang legal rights ng mga construction workers sa Pilipinas? Sa Republic Act 11058 o Occupational Safety and Health Standards Act, dapat ipaalam ng management sa mga trabahador ang mga potential hazard at safety risks sa job site. May malinaw na hazard sign at safety orientation, may karapatan ding umatras ang mga trabahador sa gawain kung sa tingin nila ay hindi ligtas o may nakaambang panganib sa job site. Pasok din dyan ang structural instability at faulty scaffolding. Nasa batas din na dapat may personal protective equipment o PPE ang mga trabahador at bawal itong ikaltas sa kanilang sahod. Nakapaloob din sa batas na dapat nasa ligtas na lugar ang barracks o temporary housing ng mga trabahador at hindi dapat payagan ang pagtulog sa loob ng ginagawang gusali. Panukala naman ni Surigao del Sur Representative Romeo Momos Sr., kailangan nang maipasa ang bagong Philippine Building Act. Aniya, ang bansa ay patuloy na ipapahamak ng mga bulok, substandard at hindi na-inspeksyong mga gusali kung ang 1977 National Building Code pa rin ang mananatiling ipinapatupad. Dugot pawis, puyat at hirap ng mga construction workers ang dahilan kaya't may natatanaw tayong BGC, Makati Skyline, nagtataas ang kondo, mga eskwelahan at commercial establishments sa bansa. Nararapat lang na siguraduhin na sila'y ligtas, nakakatanggap ng tamang benepisyo at pinapahalagahan ang kanilang mga karapatan bilang masisipag na manggagawang Pilipino.